Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Hindi pwedeng gano'n, hindi pwedeng gano'n. Kahit na, alam mo, pag ikaw ay wala pang conviction, hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Ganun ang presumption natin eh. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malang kahit kunting nihaw-niho para sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. That's how frank I am to you. That's how honest I am to you. Kaya ikaw, Trillanes, kung napagamit ka noon sa mga political party mo, yung yelo mo na partido, para siraan ang iyong mga political enemy na ginawa mo kay President Duterte noon, huwag ako. I can never be used by President Duterte kung sila'y naglalaban, sila'y nag-aaway ni President Marcos. Hindi po ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin. I am a rightist. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishments. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is ano bang opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mong sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ousted the president. No! My God! Never! Kaya nga, sabihan mo si Trillanes, sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never ako magagamit, ha? Kung ikaw ginagamit ka noon ng political party mo para siraan si President Duterte, para gibain ang administrasyon ng President Duterte, ako, hindi ako magagamit ni President Duterte. Magkita tayo, Trillanes. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang, ngak-ngak dyan ang ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Basta ako, I cannot be remiss of my duty as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Trabaho ko po yan. Hindi po ako pwede magbibingi-bingihan sa mga issue na yan, yung PDLX na yan. Hindi po ako pwede matutulog dyan. Trabaho ko yan. I am answerable to the Filipino people. Being answerable doesn't mean na magdidiin tayo ng tao. We can be objective in our hearings. Yung impormasyon pa lang yun. Impormasyon pa lang yun coming from a confidential informant. Hindi nga natuloy ang operation. Bakit po sabihin ka agad na mapipin down mo yung presidente dyan? A mere information can pin down a sitting president? No, you cannot. Whatever public imagination na umiikot ngayon sa utak ng tao, you cannot just say na mapipin down mo yung tao dahil sa mere information. Napakalayo pa yan sa katotohanan. Napakalayo pa. Kaya in fairness to the President, hindi natin siya kinukundina. Hindi natin siya kinukundina. Whatever, kung ano mang iniisip na ngayon. Kaya nga, ang hirap dito sa sitwasyon ko, galit sa akin ang mga DDS. Bakit hindi ko daw didiinan yung investigasyon na ito? I am just trying to be objective. At alam ko rin na galit sa akin ang Malacanang, bakit ako nagkakandak ng investigation? What do you expect? Masaya ka ba kung presidente ka, sitting president ka, kinakandak ng investigation na madadamay ang pangalan mo? Talagang magre-react ka negatively. Pero what can I do? I am just doing my job. Siguro kung meron akong hidden agenda na pabagsakin ang rehimeng Marcos, na gusto kong pabagsakin through this hearing, ayan, ibang usapan yan. But my God, that is not my agenda. Hindi po yan kasama sa agenda ko. Ang akin dito ay katotohanan patungkol sa PDLX para mahinto natin yung mga leakage na yan.
Wala pa akong agenda na manggiba ng tao. As I have said, I am rightist. I am a rightist. I want to maintain the present dispensation. Hindi pa ako kagaya ng Trillanes na destabilizer. Puro distab lang ang iniisip. Hindi naman mabigat na basihan ko, kunti na lang just para kumplito na lahat. May kunti mga tao na lang na kailangan imbitahan natin na magbigay ng kanilang salaysay. Kasi pag sabi mo mabigat na dahilan para ganun-ganun, baka sabihin naman nyo, Austerplatte yung mabigat na dahilan na yan. No. Tapusin lang po natin, ayusin natin ang trabaho natin, makagawa tayo ng committee report. Attorney Paquito Ochoa, yung management ng Rockwell, ano yung kondo na yan, pangalan? Rizal Towers. Well, kunin natin yung confirmation nila. Pero inamin naman din ni Maricel Soriano na sa kanya yung unit na yon. At that time, 2012, sa kanya yon. So confirm, yung 46 dasi, sa kanya talaga, at siya ang occupant na yan, ng tower na yan. Pero bininta na daw niya. Yun, ipapatawag natin. Tama pala. Kasama yan sa ipapatawag natin. Yung si Kumar at saka si Santiago. Pati si General Serapio. Kasi retired na. I am taking their advice seriously. Mga kuan yan, mga magagaling yan na senador. I am thankful for their advice and their inputs. Otherwise, kung hindi sila concern sa akin at sa committee ko, wala sila pakialam. Bahala ka dyan kung ano mangyayari sa iyo. At least, tumulong sila. Nagbigay ng input si Senator Chis Escudero. For purposes of, since nasabi niya, gusto natin lang ma-confirm. Pero nobody can confirm or deny dahil nga patay na si Gadapan, di ba? So, wala nang bearing pero since nga nabanggit niya, alam po, operasyon yun pinigilan. So, dapat malaman natin yung background, bakit. Huwag mo namang i-clip yung aking powers as a chairman of this committee. Huwag mo naman sana i-clip, no? Pero concern lang tayo. And the people deserves to know. The people deserve to know. Hindi ko na nabanggit. Basta okay na sa akin na kinonfirm niya nga siya occupant noon. At dininay niya na hindi totoo daw yung informasyon na gumagamit siya ng cocaine. Pero yung tinanong ko rin siya na yung mayroong, di ba, nabalita noon na may dalawa siyang katulong na lumayas dahil binugbog daw niya dahil sa kanyang paggagamit ng cocaine. Sinabi nung mga katulong, di ba? Well, dininay niya. She has the right to deny. Forgive me if tingin nyo, hindi ko masyadong nadidikdik si Maricel Soriano, kasi nakikita ko kasing beritin siya, nanginginig siya nung pagdating niya. Mamaya kung diniinan ko rin masyado yung questioning, hinimatay doon sa hearing natin, what will that make of me? Sabihin na, ruthless chairman yan. Walang pakiramdam sa tao na kinatatanong niya. Kaya ako, nagiging gentle ako sa kanya. What is important is sinabi niya na kanya yung unit at siya ang occupant ng Kumdu unit doon sa Rockwell na nagiging subject ng casing and surveillance operations na nakalagay doon sa pre-ops na ginawa ni Morales. That adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya dahil inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon at saka si politician Bongbong Marcos. Dalawa sila subject doon. Tapos ang address, yung unit, the same unit. At inaamin ni Maricel sa kanya yung unit na yon. So that gives credence to the pre-ops na ginagawa ni Morales. Well, ang drug use malayo masyadong. Kung gusto natin yung drug use, i-convict natin beyond reasonable doubt. Doon na sa korte na yan, naabot yung, kasi tayo dito, we are conducting an investigation in aid of legislation. Hindi po tayo nagpipinda ng tao dito, hindi po tayo nag-aakusa or nagkukundina ng tao for drug using. No. Ang atin dito is para makakamap tayo ng policy. Because this is in aid of legislation. Dagdagan yung punishment, yung penalty doon sa mga tao na gumagawa ng leakage ng mga classified documents. Mayroon tayong dalawang batas na in existence ngayon, Penalizing Such Act, yung Graft and Corrupt Practices at saka yung Graft and Corrupt Practices Act and the Code of Ethical Standard
Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. So siguro, hindi masyadong nagamit yun as far as leakage of classified documents dahil para bang hindi masyadong kuha yung batas na yun. Dagdagan natin ng ngipin yung batas. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.